Sa bawat digmaan, may mga sundalong sumusunod sa utos at may iilan namang lumilikha ng sariling batas. Ngunit sa gitna ng Vietnam War, kung saan dumanak ang dugo ng libu-libong sundalo, ay lumitaw ang isang lalaki na hindi lang nakipaglaban, kundi ginawa niya ding sining ang pakikidigma. Ang kanyang pangalan ay Jerry Mad Dog Shriver, isang Green Beret na naging alamat sa kasaysayan ng US Special Forces. Para sa mga kalaban niya, isa siyang multo sa kagubatan, isang aninong sumusulpot kapag kinakailangan. Sa kanyang mga kasama naman, isa siyang bayani, isang mandirigmang halos hindi tinatablan ng takot o pagod. Ang mga misyon niya ay kadalasang hindi kinikilala ng gobyerno at ang mga operasyong isinasagawa niya ay nasa pinakadelikadong bahagi ng Vietnam, Laos at Cambodia, kung saan sa mga lugar na ito ay kahit ang mga elite soldiers ay bihirang makaligtas. Si Mad Dog Shriver ay hindi lang isang sundalo, siya ay isang alamat ng psychological warfare, isang tao na kayang gamitin ang takot ng kalaban bilang sandata. At ang nakakagulat pa nga dito ay ang mga North Vietnamese soldiers ay binigyan pa raw ng bounty para lamang sa kanyang ulo. Pero bakit? Dahil kasi ito sa kakaiba niyang diskarte sa labanan. Ngunit sa likod ng lahat ng tapang at karahasan niya, may nakatago pa ding isang misteryo, isang tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring sagot. Noong April 24, 1969 kasi, si Jerry Mad Dog Shriver ay lumipad para sa isang classified mission sa Cambodia. Ngunit mula noon, hindi na siya muling nakita. Walang katawan ang na-recover, walang gamit, walang kasagutan, as in wala. Ngunit ang iniwan niyang alamat ay patuloy pa ring binabanggit sa mga training grounds ng mga modern special forces hanggang ngayon. Ito ang kwento ng pinaka nakakatakot na tao sa buong Vietnam War, ang sundalong hindi kailanman umatras, hindi kailanman sumuko at nawala na lang na parang isang multo sa gitna ng kagubatan. At sa video na ito ay ang buong storya niya, buong diskarte niya ang tatalakayin natin. Pero bago natin ipagpatuloy ay huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Vietnam, year 1969. Siya si Master Sergeant Jerry Mad Dog Shriver, isa sa pinakakinatatakutan ng mga sundalong Viet Cong at labis na iginagalang ng kanyang mga kasama. Para sa mga kalaban, isa siyang multo na bigla na lang sumusulpot sa gitna ng dilim. Pero para sa kanyang tropa, siya ang simbolo ng tapang, isang sundalong tila isinilang para sa giyera. Sa bawat misyon na kanyang sinasalihan, palaging may kasamang panganib kung saan walang katiyakan kung makakabalik ka pa ng buhay. Kapag narinig ng mga sundalo ang pangalan niyang Mad Dog, alam nilang may imposibleng operasyon na namang mangyayari. Isa na siguradong mag-iiwan ng marka sa kasaysayan ng Vietnam War. Early life and first stage of service 1962 to 1966. Cold War conditioning. Si Jerry Mad Dog Shriver ay isinilang noong year 1941 sa Defuniak Springs, Florida. Ngunit kakaiba siya sa karamihan ng mga bayani. Halos walang nakakaalam ng detalye tungkol sa kanyang kabataan. Ang kanyang pagkatao ay binalot ng misteryo na lalo pang nagpatibay sa alamat na bumabalot sa kanyang pangalan. Ang tanging tiyak lang, isa siya sa 6 na magkakapatid. May 3 kapatid na babae at 2 lalaki. Maglipas ng panahon, lumipat ang kanilang pamilya sa Sacramento, California. Doon nagsimula ang desisyong babago sa takbo ng kanyang buhay. Ang pagpasok sa United States Army. Bata pa lang kapansin-pansin na ang disiplina at tahimik na tikas ni Jerry. Hindi siya palabarkada o palasalita. Mas gusto niya ang katahimikan kaysa ingay at mas pinipili niyang mag-ensayo kaysa makisama. Tahimik siya, pero matalas mag-isip. May kakaibang tapang at determinasyong hindi basta-basta nakikita sa ordinaryong sundalo. Ang ganitong personalidad, malamig, kalkulado at walang emosyon sa gitna ng panganib, ang naging sandata niya sa digmaan. Ito rin ang dahilan kung bakit sa kalaunan, tatatak siya bilang isa sa pinakamatinding mandirigma sa Vietnam. Noong year 1962, sumali si Shriver sa US Army. Pero mula pa sa unang araw, malinaw na hindi siya tulad ng iba. Habang ang karamihan ay kontento sa simpleng infantry training, si Shriver ay naghangad ng higit pa. Gusto niyang mapasama sa mga selected army, ang mga sundalong handang tumawid sa imposibleng misyon. Kaya't pumasok siya sa airborne school kung saan natutunan niyang tumalon mula sa eroplano sa gitna ng panganib. Doon niya nakuha ang kanyang jump wings, simbolo ng kanyang tapang at pagiging elite. Hindi nagtagal, napili siyang sumali sa 7th Army Long Range Reconnaissance Patrol, LRRP, sa West Germany noong mga bandang 1963.
Ang unit na ito ay nakapwesto malapit sa East German border, isa sa pinakadelikadong lugar ng Cold War. Dito siya sumailalim sa matinding pagsasanay sa reconnaissance, covert operations at survival behind enemy lines. Hindi lang basta physical training ang pinagdaanan niya, kundi mental conditioning para sa digmaan sa dilim, kung saan ang isang maling galaw ay maaaring katumbas ng kamatayan. Pagsapit ng year 1964 o early 1965 matapos ang matagumpay na serbisyo sa Germany, inalok siya ng bagong assignment, Taiwan. Kakaunti lang ang opisyal na record tungkol sa panahong ito, pero ayon sa mga dokumentong lumabas, dito niya pinanday ang husay sa jungle warfare at psychological operations. Ang Taiwan noon ay naging training hub ng mga American Special Forces na ipapadala sa Southeast Asia, kaya ginamit ni Shriver ang panahong iyon upang paghusayin pa ang counterinsurgency at unconventional warfare tactics. Walang masyadong alam ang publiko sa eksaktong ginawa niya roon, ngunit pagbalik niya, isa na siyang kumpletong operator, tahimik, mabilis at nakamamatay. Noong year 1965 na italaga siya sa 5th Special Forces Group, SFG. Ang mga tinaguriang Green Berets ng US Army. Dito niya opisyal na nakuha ang kanyang beret, ang simbolo ng Elite Special Forces. Bagaman limitado ang mga opisyal na ulat sa kanyang eksaktong training, karaniwan sa mga Green Berets ang matinding pagsasanay sa guerrilla warfare, demolition, communications, at psychological warfare. At sa puntong iyon, hindi na siya basta sundalo na nag-iensayo. Si Jerry Mad Dog Shriver ay handa na para sa totoong digmaan. Para kay Jerry Mad Dog Shriver, ang digmaan ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng tapang o husay. Para sa kanya, ito ang kanyang tahanan. Isang mundong puno ng panganib kung saan siya komportable. Mula sa malamig na tensyon sa Europa hanggang sa makakapal na gubat ng Taiwan, bawat misyon ay nagsilbing paghahanda para sa impyernong susunod, ang Vietnam War. Pagdating ng 1966, hindi na siya ordinaryong sundalo. Isa na siyang aninong gumagalaw sa dilim, isang tahimik pero nakamamatay na puwersang kinatatakutan ng kaaway. At nang tuluyan siyang ipadala sa Vietnam, nagsimula ang alamat ng sundalong hindi kayang hulaan o pigilan ng sinuman. Na-assign siya sa Project Omega, isang lihim na programa ng US Special Forces na naglalayong magpadala ng mga unit sa pinakaloob ng teritoryo ng Hilagang Vietnam. Ang mga misyon nila ay hindi basta operasyon. Ito ay matitinding pagsubok ng katawan, isip at kaluluwa. Kabilang dito ang pagsalakay sa mga base ng kalaban, pagkolekta ng impormasyon, pagkuha ng mga bihag at pagsabotahe ng mga pasilidad. Dito pumapasok si Shriver, isa sa iilang sundalong kayang mabuhay sa ganitong uri ng labanan. Pinamunuan niya ang Recon Team Brace, isang elite na grupo na binubuo ng mga Amerikanong operatiba at mga lokal na mandirigma mula sa tribong Montagnard. Habang karamihan sa mga opisyal ay nag-uutos mula sa ligtas na distansya, si Shriver naman ay laging nasa frontline. Siya mismo ang unang lumulusob, unang nagpaputok. Para kay Jerry Mad Dog Shriver, ang digmaan ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng tapang o husay. Para sa kanya, ito ang kanyang tahanan, isang mundong puno ng panganib kung saan siya komportable. Mula sa malamig na tensyon sa Europa hanggang sa makakapal na gubat ng Taiwan, bawat misyon ay nagsilbing paghahanda para sa impyernong susunod, ang Vietnam War. Pagdating ng 1966, hindi na siya ordinaryong sundalo. Isa na siyang aninong gumagalaw sa dilim, isang tahimik pero nakamamatay na puwersang kinatatakutan ng kaaway. At nang tuluyan siyang ipadala sa Vietnam, nagsimula ang alamat ng sundalong hindi kayang hulaan o pigilan ng sinuman. Na-assign siya sa Project Omega, isang lihim na programa ng US Special Forces na naglalayong magpadala ng mga unit sa pinakaloob ng teritoryo ng Hilagang Vietnam. Ang mga misyon nila ay hindi basta operasyon. Ito ay matitinding pagsubok ng katawan, isip at kaluluwa. Kabilang dito ang pagsalakay sa mga base ng kalaban, pagkolekta ng impormasyon, pagkuha ng mga bihag at pagsabotahe ng mga pasilidad. Dito pumapasok si Shriver, isa sa iilang sundalong kayang mabuhay sa ganitong uri ng labanan. Pinamunuan niya ang Recon Team Brace, isang elite na grupo na binubuo ng mga Amerikanong operatiba at mga lokal na mandirigma mula sa tribong Montagnard. Habang karamihan sa mga opisyal ay nag-uutos mula sa ligtas na distansya, si Shriver naman ay laging nasa frontline. Siya mismo ang unang lumulusob, unang nagpaputok at huling umaalis. Ayaw niyang umasa sa reinforcements hanggat maaari. Naniniwala siyang mas kaunting tao, mas kaunting tsansang mabistado ang kanilang misyon.
Sa halip na gumamit ng karaniwang baril, paborito niya ang Ithaca Model 37 shotgun at ang Swedish Case submachine gun, mga sandatang idinisenyo para sa mabilisang labanan sa malapitan. Para kay Schreiber, mas epektibo na nakikita mo ang mga mata ng kalaban mo bago mo tuluyang tapusin. Habang napalilibutan ng mga tropa ng North Vietnamese Army, karamihan ng sundalo ay siguradong magpapanik o tatawag ng rescue, pero hindi siya. Sa gitna ng putukan at sigawan sa radyo, kalmado niyang sinabi, "No, no, I've got them right where I want them, surrounded from the inside." Hindi iyon yabang, isa yung pahayag ng kontrol. Kahit mas marami at mas mabigat ang armas ng kalaban, ginamit ni Schreiber ang kakaibang taktika. Sa halip na umatras, pinaikot niya ang sitwasyon hanggang siya ang makapalibot sa kanila. Pagkatapos ng labanan, ligtas na nakaalis ang kanyang team, samantalang halos ubos ang tropa ng kalaban. Mula noon kumalat ang pangalan ni Mad Dog Schreiber sa buong kagubatan ng Vietnam. Naging alamat siya, hindi lang sa mga Amerikano, kundi pati sa mga kalaban. Iniutos ng mga North Vietnamese commanders sa kanilang mga sundalo na umiwas kung sakaling makaharap si Mad Dog. Dahil kapag siya ang nakasagupa mo, malamang wala ka ng pagkakataong makabalik. Sa mga kasamahan niya sa masivisog, itinuturing siyang parang multo, tahimik, mabilis, at walang kinatatakutan. Ang bansag na Mad Dog ay hindi lang nickname, isa itong warning. Lumaban siya hindi bilang sundalong umaasang mabuhay, kundi bilang taong matagal nang tanggap ang kamatayan, at ginamit ito bilang sandata. Sa bawat sulok ng gubat, sa bawat patak ng ulan, sa bawat tunog ng kalabit ng baril, laging may bulong. Si Mad Dog yan, at kahit hindi pa nila siya nakikita, nararamdaman na nila ang takot. Pagsapit ng 1967, hindi na lang siya sundalo. Isa na siyang alamat, isang bangungot ng mga kaaway. Dahil sa sobrang takot na idinulot niya, nagdesisyon ng mga opisyal ng Hilagang Vietnam na gumawa ng hindi pangkaraniwang hakbang. Nagbigay sila ng malaking halaga bilang pabuya sa kanyang ulo. Ang perang yun ay hindi lang gantimpala, kundi simbolo ng pagkilala sa pinakakinatatakutang tao sa buong digmaan. Mahigit 10,000 piasters, isang napakalaking halaga noon, ang ipinangako ng mga opisyal ng Hilagang Vietnam sa sinumang makapagtuturo o makapapatay kay Jerry Mad Dog Schreiber. Para sa kanila, hindi na siya ordinaryong kalaban. Isa siyang halimaw na lumalaban na parang multo sa gitna ng gubat. Ayon sa mga nahuling bihag ng digmaan, madalas nilang marinig ang warning sa mga tropa ng NVA. Kung sakaling maramdaman niyong si Mad Dog ang kalaban, huwag niyong subukang lumapit. Ganon kalakas ang takot na dulot ng pangalan niya. Sa tuwing napapabalitang nasa paligid si Schreiber, tumitigil ang galaw ng mga patrola ng kalaban. Nagdadalawang isip silang sumugod, natatakot na baka yun na ang huling araw nila. Habang tumatagal, nagiging alamat ang reputasyon niya. May mga chismis na umiinom daw siya ng dugo ng mga napatay niyang kaaway. Isang kalabisan na ipinanganak mula sa sobrang takot sa kanya. May ilan ding naniniwalang hindi pa raw siya kailanman nasusugatan at sa totoo lang, halos totoo iyon. Habang maraming kasamahan niya ang namatay sa mga operasyon, si Schreiber ay palaging nakakaligtas, parang hindi tinatablan ng bullet. Ngunit sa kabila ng dumaraming panganib, hindi siya umatras. Nakita ng US Army ang laki ng banta sa kanyang buhay at inalok siyang magpahinga. Desk duty, leave sa Amerika o maging military advisor na lang. Ang ibang sundalo ay agad tatanggap ng ganitong oportunidad, pero si Schreiber tumanggi. Para sa kanya, ang digmaan ay hindi trabaho. Ito ang kanyang pagkatao. Kaya sa halip na umatras, lalo pa niyang tinudo ang lahat. Siya mismo ang nagboluntaryo para sa mga misyon na halos imposibleng mabuhay. Mga operasyon na tinatawag ng iba na one-way trip. Pero para sa kanya, normal lang yon. Hindi siya namumuhay para sa adrenaline o sa papuri. Lumaban siya dahil iyon ang tanging alam niyang gawin. Isang beses pa nga niyang sinabi, "I'm not here to survive, I'm here to fight." Sa mga salitang iyon, malinaw kung bakit kinatatakutan siya hindi lang ng kaaway, kundi maging ng sarili niyang mga opisyal. Habang ang karamihan ay lumalaban para makauwi, si Schreiber ay lumalaban ng walang balak bumalik. Ang ganitong klasing paninindigan ang dahilan kung bakit naging alamat ang pangalan niya. At sa parehong dahilan, iyon din ang nagtulak sa kanya patungo sa kanyang kapalaran. Hindi na siya basta Green Beret. Isa na siyang halimaw ng digmaan, isang puwersang hindi na kayang kontrolin ng kahit sino, maging ng sariling hukbo. Pero kahit ang pinaka-nakakatakot na tao, may hangganan din. Habang tumatagal ang gyera, tumataas din ang halaga ng bawat desisyon. Matagal nang nilalampasan ni Schreiber ang kapalaran ng mga ordinaryong sundalo, pero alam ng lahat, darating din ang araw na sisingilin siya ng digmaan. At dumating ngayon.
Pagsapit ng early 1968, hindi na siya itinuturing na tao sa hanay ng kalaban, kundi isang Diyos ng digmaan na naglalakad sa gubat ng Vietnam. Habang karamihan sa mga Green Beret ay umuuwi matapos ang isang tour of duty, si Shriver ay nagboluntaryo para sa pangatlong sunod-sunod na tour, mahigit 24 na buwan na halos walang pahinga sa gitna ng impyerno. Hindi ito normal. Marami ang nagsasabing nalulong na siya sa giyera, sa amoy ng pulbura, sa katahimikan bago ang ambush, sa ingay ng putukan sa gitna ng ulan. Ang iba naman naniniwalang nanatili siya dahil alam niyang walang ibang makakapalit sa kanya. Sa kanyang ikatlong tour, pinamunuan niya ang ilan sa pinakamapanganib na misyon sa buong Vietnam War. Mula sa pagiging rising star ng 5th Special Forces Group, naging isa na siyang alamat sa Command and Control Central o CCC, isa sa 3 pangunahing forward bases ng MACV-SOG. Doon sa Phu-Bai 2 malapit sa Kontum, pinangunahan niya ang mga cross-border operations papunta sa Laos at Cambodia. Mga lugar na puno ng mga lihim na base at supply routes ng NVA. Mga misyon na walang opisyal na record at kung mabigo itatanggi ng gobyerno ng Amerika. Dito na formal na nagsimula ang alamat ng Mad Dog bilang halimaw ng kagubatan. At sa panahong ito naganap ang operasyon na tuluyang nag-ukit sa kanyang pangalan sa kasaysayan. Isang reconnaissance mission sa Canton Province na nauwi sa pinakamatinding bangungot ng kanyang buhay. Ayon sa intelligence report, may tropa raw ng NVA sa lugar. Kaya ipinasok ni Shriver ang 4 na taong recon team sa ilalim ng dilim. Sobrang kapal ng gubat, halos hindi matrak ng mga helicopter ang posisyon nila. Sa simula, maayos ang lahat. Tahimik silang kumikilos, nagmamasid at nagre-report ng galaw ng kalaban. Pero maya-maya, may kakaibang pakiramdam si Shriver. Parang may mali. At bago pa niya maproseso, biglang sumabog ang impyerno. Inambush sila ng buong NVA batalyon. Daan-daang kalaban laban sa 4 lang sa kanila. May mga machine gun nest, may mga mortar position, at wala silang ligtas na direksyon. Para sa karamihan, iyon na ang senyales para humingi ng extraction o sumuko. Pero hindi para kay Mad Dog Shriver. Pero sa halip na umatras, nakita ni Shriver ang pagkakataon sa gitna ng tiyak na kamatayan. Ginamit niya ang kapal ng gubat, ang taas ng lupa, at ang kaalaman niya sa guerrilla tactics para gawing bitag ang buong kagubatan. Pinangunahan niya ang kanyang maliit na grupo sa sunod-sunod na hit and run attacks. Naglalagay ng claymore mines at improvised explosives sa mga daanan ng kalaban. Alam niya kung saan dadaan ng mga tropa ng NVA. Kaya tuwing susugod ang mga ito, biglang sasabog ang paligid. Parang multo si Shriver, lilitaw, mananabutahe, tapos biglang mawawala sa gitna ng usok. Hindi lang ito basta depensa. Ito ay isang psychological warfare, isang laro ng isip na layuning lituhin at wasakin ang moral ng kalaban bago pa man sila makalapit. Nauwi sa madugong close combat ang labanan, gamit ang rifle, granada at sa huli, mga kutsilyo. Patuloy silang lumaban kahit paubos na ang bullet. Ayon sa mga nakaligtas, ilang sundalo ng NVA ang pinabagsak mismo ni Shriver gamit ang sariling kamay. Sa loob ng 18 hours na walang tigil na putukan, umalingaw-ngaw sa gubat ang halu-halong sigaw, putok at katahimikang sumunod sa bawat patay. Sa wakas nakabalik ang komunikasyon at agad nagpadala ng Medivac at extraction team. Ang unang helicopter na sumubok lumapag ay halos bumagsak dahil sa lakas ng putok. Sa pangalawang subok, isang UH-1 Huey ang nakalutang ng sapat para makasakay ang grupo. Isa-isang umakyat ang mga sugatang sundalo. Duguan, pagod, halos walang malay. Pero si Mad Dog Shriver hindi sumakay. Tumayo siya sa gitna ng clearing, nakaharap sa paparating na hukbo ng NVA. Tig-isang baril sa bawat kamay at puno ng bullet ang dibdib. Ayon sa isang nakaligtas, tumanggi raw siyang umalis hanggat hindi nakasakay ang lahat ng kasamahan niya. Habang umaangat ang helicopter, lumabas si Shriver sa gitna ng clearing at nagsimulang magpaputok ng walang pag-aalinlangan. 1, 2 magazine, 3, tuloy-tuloy. Para siyang makina, sabi ng isa sa mga nakasaksi. Habang lumilipad kami, naririnig pa rin namin ang mga putok niya. Hanggang sa marinig ang huling burst ng baril at pagkatapos, katahimikan. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik ang support team para magsuri. Ang nakita nila, mga empty shell, burned land, mga patay na kalaban at dugo. Pero si Shriver, wala. Ni katawan ni bakas ng dugo, walang naiwan. Kinabukasan laking gulat ng lahat nang lumitaw siya sa base buhay at buo. Dala pa rin ang parehong mga armas na ginamit niya sa labanan. Itim ang mukha sa usok at dumi pero nakangiti lang, parang walang nangyari.
Sa misyon na iyon, binigyan siya ng isa pang Silver Star at karagdagang Commendation for Valor. Pero tulad ng dati, tumanggi siyang dumalo sa seremonya. Hindi ko ginawa iyon para sa medalya, sabi niya. Ginawa ko iyon dahil kailangan nilang makaligtas. Pagkalat ng kwento, lalo pang tumindi ang alamat ni Mad Dog. Tinawag siya ng mga Montagnard tribesmen bilang isang espiritu ng kagubatan. At sa hanay ng mga Green Beret, tinawag nila siyang War God. Sa mga ulat ng mga sumukong NVA, may mga unit daw na tumatakas agad kapag nalaman nilang si Schreiber ang kalaban. Para bang hindi na siya tao, isang halimaw na hindi tinatablan ng bullet. Ngunit sa likod ng lahat ng alamat na iyon, may isang lalaking pagod. 2 taon na siyang nakalubog sa giyera. Gabi-gabing walang tulog, araw-araw may patayan. Marami na siyang kaibigang hindi nakauwi. At kahit hindi niya aminin, unti-unti nang kinakain ng digmaan ng loob niya. Habang tumatagal, mas bumibigat ang bawat misyon at ang pinagsamang bigat ng karanasan at trauma na iyon ang nagtulak sa kanya sa pinakahuling operasyon ng kanyang buhay. Ika-24 ng Abril 1969, sumakay si Jerry Mad Dog Schreiber sa isang UH-1 Huey helicopter para sa misyon na tinawag na Operation Left Seat, isang top secret na operasyon ng CIA at Masivisog labag sa international na batas dahil tumawid sila sa Cambodia na itinuturing noon na neutral zone. Ang misyon, iligtas o suportahan ang mga intelligence assets na naipit sa kampong Cham Province, lugar na puno ng mga tropa ng NVA at Khmer Rouge. Kasama niya ang mga Green Berets at Montagnard tribesmen, mga lokal na mandirigmang sinanay para sa guerrilla warfare. Si Schreiber ang team leader ng Hatchet Force B-56, isang unit na nakatalaga para sa mga cross-border reconnaissance at direct action missions. Layunin nilang kunin ang sensitibong dokumento o iligtas ang mga tauhang posibleng konektado sa galaw ng kalaban sa Ho Chi Minh Trail. Ngunit paglapit pa lang ng mga helicopter, biglang sumablay ang lahat. Mali ang intel o baka may nagtaksil. Paglapag nila, sinalubong agad sila ng mortar at heavy machine gun fire mula sa buong regiment ng NVA. Bago pa man makapagtago, marami na ang tinamaan. Sa gitna ng kaguluhan, malinaw pa rin ang boses ni Schreiber sa radyo. Kalmado, matatag, nagbibigay ng utos habang umuulan ng bullet. Nakita niyang wala ng paraan para makaalis ang grupo ng sabay-sabay, kaya nagdesisyon siyang magsakripisyo. Ayon sa mga nakaligtas, sinadya niyang humiwalay mag-isa para harapin ang kalaban upang mailihis ang atensyon at mailigtas ang iba. Bitbit ang baril, tumakbo siya sa gubat at binanatan ng mga posisyon ng NVA nang walang takot. Ang huling mensaheng narinig sa radyo, "I'm going in." At pagkatapos noon, wala na. Ilang sandali lang matapos marinig sa radyo ang salitang, "I'm going in." Nawala na ang komunikasyon. Agad na tumawag ng air support at sinubukan ng mga reinforcement mula sa forward operating bases na abutin ang pinakahuling lokasyon ni Schreiber. Pero sobrang tindi ng putok ng kalaban. Bawat tangkang lapitan ng mga helicopter ay sinalubong ng ulan ng bullet at mortar fire. Bago pa man sila makalapag, butas na ang mga katawan ng makina. Ilang araw tumagal ang mga rescue at recovery efforts pero walang natagpo ang katawan, walang kagamitan, walang dog tags. At kahit isang bakas ni Jerry Mad Dog Schreiber, wala. Mabilis kumalat ang mga tanong at haka-haka. Napatay ba siya sa labanan at tinabunan ng gumuho ang lugar? Nahuli ba siya at dinala sa isa sa mga lihim na kampo ng NVA sa Cambodia o Laos? Ayon sa ilang ulat ng intelligence noon, may na-intercept daw silang radio transmission ng kalaban. Isang Amerikano raw ang nabihag sa parehong araw at lugar, pero hindi malinaw at walang nakumpirma. Minsang nagbiro si Schreiber sa mga kasamahan niyang Green Beret. "Kapag nahuli nila ako, hindi ako tatagal. Mamamatay ako bago nila ako mapilit magsalita." At marami ang naniniwalang tinupad niya ang pangakong iyon. May mga teorya rin na baka nakaligtas siya. Marahil tinulungan ng mga lokal na tribo o baka piniling mamuhay ng mag-isa sa kagubatan, malayo sa giyera at sa mundo. Ang mga ganitong kwento ng nakaligtas pero naglaho ay lalo lang nagdagdag sa alamat ni Mad Dog. Pero para sa mga nakasama niya sa laban, isa lang ang totoo. Pumasok si Jerry Schreiber sa impyerno at hindi na siya ibinalik ng gubat. Ang pagkawala, pag-asa at misteryo. Ang pagkawala ni Jerry Mad Dog Schreiber tuong ika-24 ng Abril 1969 ang naging simula ng isa sa pinakamahabang MIA, Missing in Action Investigations, sa kasaysayan ng US Special Forces. Maraming beses siyang hinanap pero kahit isang piraso ng katawan, kagamitan o kahit bakas ng pagkamatay, walang natagpuan.
Walang matibay na ebidensya kung siya'y patay o buhay, kaya itinuring siyang MIA. At taon-taon binubuksan muli ang kaso, umaasang baka sakaling may bagong matuklasan. Marami sa mga nakasama ni Shriver ang tumangging maniwalang patay siya. Para sa kanila, imposibleng mamatay ang isang gaya ni Mad Dog ng ganun lang. Umaasa silang nakaligtas siya o kaya'y bihag pero buhay pa rin sa mga lihim na kulungan ng kalaban. Taon-taon nire-review ang kaso pero bawat ulat ay puro haka-haka at walang ebidensya. Hanggang sa 1974, pagkatapos ng 5 years ng kawalan ng balita, opisyal nang idineklara ng Armed Forces na si Jerry Shriver ay presumed dead. Bilang pagkilala, itinataas siya sa ranggong Master Sergeant kahit wala ang kanyang katawan o puntod. Ngunit kahit lumipas ang mga dekada, hindi nawala ang mga chismis at misteryo. Noong dekada 80 at 90, may mga ulat na umano'y nakita si Shriver sa isang POW camp malapit sa Hanoi bilang bihag ng mga North Vietnamese. Matagal nang tapos ang giyera pero tila nananatiling buhay. Ang alamat ng taong hindi kayang patayin ng digmaan. Ang mga kwentong lumabas tungkol sa kanya kahit kapani-paniwala ay walang napatunayang katotohanan. May naniniwalang baka pinili niyang tahakin ng ibang landas na baka tumalikod siya sa Amerika, sumama sa mga lokal na milisya o kaya'y namuhay na lang ng tahimik sa malalalim na kagubatan ng Cambodia, malayo sa mundong minsan niyang pinag-alayan ng buhay. May mas madilim namang teorya na nahuli raw siya ng Khmer Rouge at dahil sa pagiging popular ng kanyang pangalan, agad daw siyang pinatay ng walang pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng teoryang iyon, walang ebidensyang nakapagpatunay. Lumipas ang mga taon, unti-unting nawala ang aktibong paghahanap kay Shriver pero ang alamat ni Mad Dog ay patuloy na nabubuhay. Hanggang ngayon nakaukit pa rin ang kanyang pangalan sa Vietnam Veterans Memorial Wall sa Washington DC at sa puso ng mga kapwa Green Beret, siya ay nananatiling bayani. Isang alamat na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga sundalo kahit matagal nang tapos ang digmaan. Si Jerry Mad Dog Shriver ay hindi lang kwento ng isang mandirigma. Siya ay simbolo ng tapang na walang takot at dedikasyong walang hangganan. Hanggang ngayon, sa loob ng US Army Special Forces, binabanggit pa rin ang kanyang pangalan ng may tahimik na paggalang. Ang kanyang mga taktika ay patuloy na pinag-aaralan sa mga training manual at ang kanyang estilo ng pamumuno ay tinatalakay pa rin sa mga war colleges na nakatuon sa guerrilla warfare, kasama sa mga programang pangsanay ng Delta Force at SOG. Sa Fort Bragg kung saan hinuhubog ang bagong henerasyon ng Green Berets, ang pangalan ni Shriver ay parang sagradong paalala ng kung ano ang ibig sabihin ng tunay na elite soldier.